Amazing afternoon sa inyo lahat, mga Science 10 learners, teachers, and enthusiasts. Ako po ang inyong tutor Rainier na mula sa SDO Caloocan. Tutor Ichad. Ayan. Amazing na hapon, Tutor Rainier. Ako ang inyong Tutor Ichad mula sa SDO Malabon City. Kumusta, Tutor Rainier? Kumusta po ang inyong araw? Okay naman, Tutor Ichad. So, nung gabi lang medyo parang natakot ako kasi medyo may nangyaring earthquake dito sa Metro Manila. So, yun pala, talaga namang normal na nangyayari sa atin, Tutor Ichad. Yes, Tutor Rainier. Actually, 5.7 ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang lakas ng lindol kaninang madaling araw. Okay. So segue natin, Tutor Ichad, na ang ating mga nagagawa ngayon o mga na-experience natin ngayon ay talaga namang very timely at ito ay matidiscuss natin sa Science 10 tuwing Monday 3 to 3:40 p.m. Live na live sa DepEd EdTech Unit Facebook page at DepEd Tayo Facebook page. Saan naman nila tayo makikita, Tutor Ichad, sa YouTube? Ayan, Tutor Rainier, live na live rin po tayo para sa ating mga science enthusiasts, grade 10 science learners sa DepEd Philippines YouTube channel, DepEd EdTech Unit at DepEd TV. Ayan, Tutor Rainier. Okay. So, Tutor Ichad, basa lang muna po ako ng konting mga shoutouts dito sa ating napaka-engaging na mga Science 10 learners mula kay Ella Dayag ng Doña Magdalena Gafford High School. Good afternoon po, Crystal Kate Dayag from grade 10, Aristotle. Yes, Tutor Ichad, meron ka pa ba dyan ang dami nating learners ngayon na nasa comment section at nanonood sa atin ng live. Tutor Rainier. So hello kay Harry Ira. Good afternoon, grade 10 bronze watching from Ramon National High School. Ayan. At meron din mula sa grade 10 platinum nga ng Ramon National High School si Precious Hannah Lopez. Okay. So Tutor Ichad, meron din po tayo mga Science 10 teachers katulad ni Madam Donna Jill Carriazo. Good afternoon, watching and learning from Ramon National High School, SDO Isabela. Ayan, good afternoon po kay Doc RJ. Nanonood rin si Doc RJ Calagwas. Doc RJ! Magalang, Pampanga. Hello po, Doc RJ. Ayan. So, Tutor Ichad, ano ba ang pag-uusapan natin today? Ayan, Tutor Rainier. So, pag-uusapan natin ngayon, nasa ikatlong bahagi na tayo, ikatlong linggo ng ating quarter 1. Pinag-uusapan pa rin natin ang plate tectonics, on the go. Ngayon, pag-uusapan natin ngayong hapon. Kasama, for the first time, Tutor Rainier, ang pinagsamang tambala ni Tutor Rainier at ng inyong Tutor Ichad. Ayan. Okay. Pag-uusapan natin ang plate tectonics. Yes, kumbaga, yung synergy ni Tutor Rainier at ni Tutor Ichad. Yan. So, Tutor Ichad, maraming salamat sa SDO Caloocan kung saan po ako nanggaling mula Manuel Luis Quezon High School. Shout out po muna po sa aking school head, si Dr. Lilia Argondran, sa aking department head, si Ma'am Myra Flor A. Timbol. At ito po ang ginagamit natin sa week 1, week 2, and week 3 for this quarter ng ating self-learning module sa SDO Caloocan. So ako po ay nagpapasalamat together din po kay Tutor Ichad. Ayan, thank you. Shout out ko lang to, Tutor Rainier, maisingit ko lang si Shane Bailon, estudyante ko from Katmon Integrated School mula sa grade 10 Princeton. Ayan, hello sa aking mga estudyante sa grade 10 Princeton. Ayan, Tutor Rainier, basahin natin ang ating most essential learning competency para sa linggong ito. Nakatulad pa rin ng ating pinag-uusapan mula week 1 hanggang ngayong week 3. So ang ating MELT para sa araw na ito, sa linggong ito ay describe and relate the distribution of active volcanoes, earthquake epicenters, and major mountain belts to plate tectonic theory na may code na S10 ES-IA-J-36.1. Ayan. Back to you, Tutor Rainier. Okay, thank you, Sir Tutor Richard. So, tungkol naman sa ating learning goals, at the end of the session, you will be able to, yung mga science learners natin will describe the distribution of active volcanoes, earthquake epicenters, and major mountain belts, and infer the relationship of tectonic plates, earthquake epicenters, and active volcanoes, and relate the distribution of active volcanoes, earthquake epicenters, and major mountain belts to plate tectonic theory.
Ayan, so Tutor Rainier, thank you sa ating objective no para ngayong linggong ito. So magkakaroon muna tayo ng pre-test class. So alam naman natin na kapag meron tayong pre-test, mini-measure natin no, dinadiagnose natin kung ano na ba yung pag-aaralan, ano na bang alam ninyo sa mga pag-aaralan natin ngayong linggong ito. So ang ating direction lang no, read the questions carefully. Write the letter of the correct answer on your answer sheet. So inaasahan namin na ang ating mga grade 10 science learners ay meron ng hawak na mga papel at kanilang panulat para sa pagsagot. So, Tutor Rainier, katulad ng gawin natin, no? Sa comment section ng ating live ngayon sa Facebook, no? Ilalagay nila ang numero ng tanong para sa ating pretest at ang letra ng tamang sagot. Ayan. Yes. Tama yun, Tutor Ichad, para organize din ang pagbabasa natin at medyo ma-recognize talaga natin yung mga science and learners para sa tamang sagot nila. Okay, let's start na, Tutor Ichad, sa unang question sa ating pretest. Thank you, Tutor Rainier. So, ang una nating tanong para sa ating pretest ngayong hapon, no? Question number 1. Sagot tayo, ha? Which is true about plate tectonics theory? Letter A, lithospheric plates move. B, oceanic crust slides over continental crust. Letter C, continental crust flows through oceanic crust. Or letter D, tectonic forces cause the most damage in the center of the plates. Ayan. Tutor Rainier, no? Ano kayang true sa mga statements na binasa natin, no? So habang naghihintay po tayo, Tutor Ichad, ng ating mga sagot sa ating mga Science 10 online learners, medyo basa lang po muna ako dito, no? From Laika Jade Biasora. Good afternoon, Sir. Laika Jade Biasora from Grade 10 Dagohoy from Marilao, Bulacan. Tutor Ichad, may mga sagot na. Ang bilis, sobra. Sige po. So, ang tamang sagot natin, no, Tutor Rainier, may basahin natin yung mga sagot nila. Ayan. So, letter A ang tamang sagot. Lithospheric plates move. So, nakita natin karamihan ng sagot, no, mula kay Carl Henry Damaso, kay Chris Garcia, at kay Prince Kailing, no. Letter A din, Tutor Rainier, ang kanilang sagot. Ayan. Yes, at idagdag ko din dito, meron din kay Phoebe May Pascua, Erica May de la Cruz, Laika Jade Biasora. Lahat sila, Tutor Ichad, A ang sagot. Lithospheric plates move. Okay, let's move to second question. Yan, question number 2 para sa ating pretest. In what place do tectonic plates interact? Letter A, centers. B, regions. C, reversals. Or letter D, boundaries. Ayan. So, Tutor Rainier, ano kaya ang tamang sagot dyan, no? Yes. Saan i-interact ang ating mga tectonic plates? Okay. So, good afternoon po. Watching here from AFGBMTS, ang haba ng kanilang school. Bulacan, from grade 10, Maniago. Okay, may sagot na, Tutor Ichad. Rainiel Manabat de Vera, 2D, boundaries daw. Harold Lacorte Reyes, 2D. Laika Jade Biasora, 2D. Mark Edward, okay, si Sir Mil, D daw, boundaries. Okay, check na natin, Tutor Ichad. Happy birthday, Tutor Rainier. Okay, belated happy birthday. Ang tamang sagot, Tutor Rainier, ay letter D. So, boundaries. Ayan. So, malalaman ng ating mga learners mamaya, Tutor Rainier, bakit boundaries talaga ang kanilang place of interaction. Ayan. Okay. Question number 3. Para sa ating pretest. Ayan. Which is not the main principle of plate tectonics? Letter A, plate movements cause continents to drift. B, tectonic plates move relative to one another. Letter C, movement of tectonic plates can be prevented. Or letter D, interactions of plate tectonics cause earthquake, volcanoes, and mountain belts. Exactly. So take note, Tutor Ichad, not the main principle of plate tectonics. Yung hindi na discuss sa principle ng plate tectonics. So it's either A, B, C, or D. Yes. So tignan natin, Tutor Rainier, ang kanilang mga sagot mula sa ating sagot na dito, Tutor Ichad, from Precious Lara Lino Reyes, 3C. Joanna Eunice C. Bibat, 3C. Michelle Saltarin Roa, 3C. Isabel Macam Navarro, C. Kiana, okay, letter C. Ang bilis, Tutor Ichad, sorry, hindi ko na masyado mabasa yung iba. Mary Joy, letter C. Ayan. Ano ba ang tamang sagot natin, Tutor Ichad? Ang tamang sagot ay letter C. Ayan, tama ang ating mga learners na sumasagot, no? Very good. So, ang tamang sagot na hindi kasama talaga, no, sa main principle ng plate tectonics ay
movement of plate tectonics, tectonic plates can be prevented. So, Yes. mamaya malalaman natin, talaga bang hindi yan nape-prevent, Tutor Rainier? Tutor Richard, may humabol si kapwa tutor natin, Tutor Jeric Diaz, letter C daw ang tamang sagot. Tama Ayan. naman talaga si Tutor Jeric. Yes, si Tutor Mahusay. Jeric mula sa Division Yes. of Cabanatuan. Cabanatuan, ang ating kaibigan. Okay. So, care to share, Tutor Ichad, please type your score to the comment section. Tignan nga natin, Tutor Ichad, kung ano mga scores ng ating mga science 10 learners, teachers, and enthusiasts. Tignan natin kung ilan. Ayan, so habang naghihintay tayo, shout out sa aking best friend mula sa Malabon National High School, kay Sir Rog Anicete. Ayan, so I hope nanonood rin ng mga estudyante ng Malabon National High School ngayon. So shout out din sa ating grade 9 tutor, no, kay Doc Vandong mula sa Malabon National High School. Ang ating tutor ating Science 9. Ayan, Tutor Rainier, may mga score na silang pinost. So, basahin ko lang. Yung kay Rainiel De Vera, no, 3/3. Kay Philip Ray Mancera ay 3/3. Tutor Rainier. Meron din dito, Tutor Ichad, kay Phoebe May Pascual, 3/3. Kay Daniela Clemente, mula sa Santa Lucia National High School, 3/3. Shane M. Bailon, 3/3. Alma Caraig Orias, 3/3. Parang medyo madali, Tutor Ichad, ang ano natin ngayon na pretest, di katulad ng mga nakarang week natin, medyo siguro nag-a-adjust pa sila. Nag-a-adjust pa. At tricky pa. At tingin ko, Tutor Rainier, no, malaking bahagi rito, nag-review talaga sila, no? Tingin ko nagbasa na sila bago pa tayo umere or mga nakaraan. Exactly. Maganda kasi yan. Siguro, mga bata ngayon, Tutor Ichad, talagang tutok na sa kanilang self-learning module. At dahil talagang malakas na ang bentahe ng DepEd Ituloy online tutorial, talaga namang kaabang-abang na at talagang inaabangan nila every week. Tama ba ako, Tutor Ichad? Tama, Tutor Rainier. At kahit na naka-perfect sila, no, marami pa rin silang matututunan at makukuhang bagong kaalaman ngayong hapon sa ating lesson. Ayan. Tama. So ngayon, Tutor Ichad, punta na tayo sa looking back section ng ating SLM. So basahin ko, Tutor Ichad, ang ating direction. Number the following phrases according to the correct sequence to reveal the sentence that gives an idea on earthquake epicenter. Write your answer on the answer sheet. So ngayon, sa ating looking back, kailangan lagyan daw natin ng mga numbers yung phrases na ipapakita natin sa next slide. Ito po yun. Tutor Ichad, pakibasa nga po yung mga phrases natin sa ating looking back. Ayan. So Tutor Rainier, no, so para sa looking back part ng ating aralin ngayong hapon, no, babasahin ko yung bawat kulay, no, at kung hindi yan sunod-sunod kasi, Tutor Rainier. Yes. So, gagawin dyan ng ating mga grade 10 learners. So yung nasa yellow na rectangular na is used to determine D. Sa white naman, earthquake epicenter using A. Sa color sky blue, no, 3 seismic station or seismic station. Sa green, triangulation method. At sa pink naman, distance information from. Ayan. So ano pang gagawin nila rito, Tutor Rainier? Siguro may suggest lang ako, Tutor Ichad, no? Instead na maglagay na lang ng number, yung mga natin, Science 10 learners, ay pakibuo na lang po yung buong sentence. So, siyempre sa sentence, di ba, it starts from, siyempre, capital letter. And ang isang sentence din ends with a period or dot. So, doon pa lang, Tutor Ichad, meron na tayong clue. Tama? Tama, Tutor Rainier. So, nakikita natin na naghahanda na ang ating mga learners. No? So, ulitin lang natin ang ating instructions para dito sa ating sa part ng looking back, no. Isusulat nila ng buo kung ano yung pinaka statement na hinahanap natin para sa ating looking back part. Ayan. Bigyan natin ng chance si Rainiel Manabat de Vera kasi ang ginawa niya, Tutor Ichad, naglagay siya ng numbers. Again, Rainiel, maglagay ka ng sentence in sentence format na lang siguro. Katulad din kay Clancy Ann Miguel Hernal and kay Harold Lacarte Reyes. Paki-type na lang yung buong sentence at babasahin namin yung buong sentence. Yes. Ayan. Habang naghihintay tayo, Tutor Ichad. Ayan. Shout out muna tayo kay Pauline Marie Domingo watching from Quirino National High School, Quirino District Grade 10 Curriculum. Ayan. Hello. Thanks for watching, Pauline. Ayan. And good afternoon din, Mary Grace Ancheta, Grade 10, Gregorio del Pilar, watching from Dasol Integrated School, SDO 1, Pangasinan. Ayan. So may mga sumasagot ng numbers. Ayan, may sagot na si Rainier or Tutor Rainier. Ayan. Yes. So ang sagot niya, Tutor Ichad,
triangulation method is used to determine the earthquake epicenter using a distance information from the 3 seismic station. Seismic station. Ayan. Meron Sige, pa dito mga responses, no? Sabi naman ni Philip Ray L. Mancera, earthquake epicenter using a 3 seismic station distance information from is used to determine the triangulation method. May pagkaganon. Pwede din, di ba? Okay. Pero may statement kasi na Yes. yung ating capitalization at yung kung saan natatagpuan ang ating Yes, kung di ako nagkakamali kasi pwede itong maging active voice or passive voice sentence, di ba? Yes. O sige, let's reveal na ang ating mga sagot. Ayan. Yes, so number 1 natin, triangulation method is used to determine the earthquake epicenter, yung number 3 natin, yung white, epicenter using a distance information from 3 seismic station. Yan. Yung tamang sagot natin, Tutor Rainier, ay ang pagkakasunod-sunod na yan. Ayan. So kung babasahin natin ulit, Tutor Ichad, triangulation method is used to determine the earthquake epicenter using a distance information from 3 seismic stations. So ito po ay very clear na na-discuss ni Tutor Ichad last week, yung week 2 natin, about triangulation method. So speaking of triangulation method, so i-share ko lang po yung ating triangulation method sa internet. Ayan. Nakikita po ba, Tutor Ichad, yung aking screen? Yes, Tutor Rainier, nakikita po natin. So, science and learners, teachers, and enthusiasts, ito po ang isang app o isang internet website na pwede nating magamit kung gusto nating makakuha ng info about earthquake triangulation. So, syempre, since we are in Asia, punta na lang po tayo sa Philippines. Ayan. So, yan. Kita ko na yung South Korea. Naalala ko, Tutor Ichad, yung Squid Game, kapag nakikita ko yung South Korea eh. Nanonood ka ba, no, Tutor Ichad? Yes, Tutor Rainier, natapos ko siya bago mag-weekend. So, ilang episodes ba yun, Tutor Ichad, kung mapag-usapan na natin? 9 episodes. Squid Game. Ayan. Ito, Tutor Ichad, let me share lang this screen. Ito po yung ating earthquake triangulation method. So, meron tayong pipiliin na 3 seismic station or seismic stations, and then para siyang Venn diagram. So, meron siyang sariling radius. So, ito yung station 6, which is, nandito yung latitude niya, longitude, and distance kilometers, yung kanyang diameter. So, yung kanyang susunod na station, station 5, and station 4. So, dito lang, hypothetically, Tutor Ichad, pinapakita kung saan yung exact epicenter. Yung epicenter na discuss ni Tutor Ichad ay dito po, yung intersection ng 3 seismic station. So ito po yung mismong epicenter ng kung saan mang nangyari itong earthquake na to. So dito, nagplot po tayo sa bandang Mindoro. Tama ba, Tutor Ichad? Parang Mindoro din yata yung epicenter kagabi. Tama, Tutor Rainier. Nasa Occidental Mindoro ang sentro nga ng epicentro ng lindol kaninang madaling araw. Ayan, na may 5.7 magnitude niya. Medyo malakas din yun, Tutor Ichad. No? At hindi lang siya, kalat-kalat din yung mga lugar, Tutor Rainier, na kung saan naramdaman yung iba't ibang intensity o lakas ng lindol. So dito sa Malabon, medyo naramdaman namin. Diyan po ba sa inyo sa Caloocan, Tutor Rainier? Oo, Tutor Ichad, medyo kahit sabihin natin madaling araw na yun kasi may ginagawa pa ako sa laptop. Talagang nahilo ko kasi talagang gumalaw talaga yung kinaupuan ko. Talagang parang nag-shake talaga. Sobra. Yes. Kung may check ako sa Twitter, marami tayong nakita na iba't ibang lugar din kung saan nakaramdam sila ng lakas ng lindol talaga. So, punta tayo ngayon sa ating pag-uusapan ngayon, grade 10 learners at sa ating mga science enthusiasts na nanonood ngayong hapon. So, let's discuss what is plate tectonic theory, Tutor Rainier, basahin ko lang. The theory of plate tectonics states that the Earth's solid outer crust, the lithosphere, is separated into plates that move over the asthenosphere, the molten upper portion of the mantle. So dito pa lang sa plate tectonic theory part na to, nakikita na agad natin yung relationship nung pinag-usapan natin nung unang linggo tungkol sa lithosphere, which is the outermost part na part ng crust at saka yung upper part ng ating mantle. Ayan, Tutor Rainier. Yes, Tutor Ichad, pinapakita dito sa ating world map na nakalatag lahat yung mga tinatawag nating lithospheric plates. Pwede siyang oceanic
o kaya pwedeng continental plates. So dito makikita natin, kung i-zoom lang natin, Tutor Ichad, no? So makikita natin na may mga arrows. So bilugan na lang natin ng yellow para makita natin. Yung arrows na to, Tutor Ichad, nagpapakita kung saan ang direksyon ng paggalaw ng bawat plates. For example, Juan de Fuca plate, tsaka dito sa Caribbean plate at sa Cocos plate. So nag-move sila, yung isa papunta ng taas at yung isa papunta ng pababa. So may mga ganyang movement na madidiscuss natin sa mga susunod na week. May movement din, Tutor Ichad, na pag ganito. Meron ding movement na papunta ng gitna. At meron ding movement na nag-slide past other lang siya. So yan yung mga pwede pa natin madiscuss sa mga susunod na week. So therefore, this is what we call the plate tectonic theory. Okay, next tayo. Next slide. So dito, Tutor Ichad, let me read some basic plate tectonic concepts. Basic to na kailangan fundamental talaga matutunan ng mga bata. Earth's crust and the uppermost layer of the mantle are composed of rigid units called plates. Tutor Ichad, itong plates, hindi ito yung plato na pinagkakainan natin. Ito yung pinag-usapan natin, yung malalaking tipak ng bato na sobra talagang laki. And ito ay matatagpuan sa ating uppermost layer of the mantle. Another basic concept, the movement of this plate is small. In fact, ito pong movement niya is millimeters per year. Ganun lang siya ka sobrang liit. Minsan pwede natin sabihin natin na hindi masyadong maramdaman. Pero nagmo-move siya, millimeters per year. Ano pa yung susunod natin mga basic concepts, Tutor Ichad? Ayan, so bago yun, shout out tayo kay Sir Antonio Maypa. Ayan, no, ang ating program head sa ating senior high ng science. No? So, mahusay yan, si Sir Tony, sir. Nakalagay nga, #mahusay na tutors. Ayan. Wow. So, ang ilan pa sa ating mga basic concept regarding sa plate tectonic, Tutor Rainier, no? Large-scale geological activities occur on or near plate boundaries. Isa to sa mga fundamental concept na kailangan alam natin, no? Na nangyayari yung mga ganitong klase ng malalaking paggalaw or malalaking activities ng ating mga geological activities, kumbaga, yes, no? Ay nangyayari malapit sa mga plate boundaries. Exactly. At yung mga areas naman, Tutor Rainier, farther from plate boundaries are less prone to earthquakes. So mapapansin din natin na napakahalagang maintindihan na yung isang lugar na matatagpuan sa ibabaw ng ating mundo na malayo sa plate boundaries ay less na nakakaramdam or nakakaranas ng mga paggalaw ng lupa na tinatawag natin na earthquake. Kaya lang, Sir Tutor Ichad, ang Philippines or Pilipinas ay malapit dun sa mga plate boundaries. Kaya tayo po ay more prone to earthquakes. Tama ba? Yes, Tutor Rainier, hindi tayo ligtas kumbaga sa ganitong klaseng geologic activities. Ayan. So speaking of Philippines, itong Philippine Sea Plate natin, which is oceanic in nature, ibig sabihin oceanic crust siya, it moves sa northwestward direction, ranging from as fast as 102 mm per year or down around 54 mm per year. So medyo mabagal siya. Kaya lang, itong Philippine Islands natin ay hindi talaga naglalay sa ibabaw ng Philippine Sea Plate, kundi marami sa part ng Sunda Plate. Kung titingnan natin sa ating map dito, yung Sunda Plate nandito sa part dito sa baba ng part ng Philippines. So lahat ng Philippine Islands ay mostly nandoon sa Sunda Plate natin. Next, Tutor Ichad. Ayan. So yun, kaya nga sa mga pinakita ni Tutor Rainier na mapa, kitang-kita natin nakalatag talaga tayo, Tutor Rainier, sa mga boundaries kung saan nagkakaroon ng mga major geologic events. So hindi wala talagang kawala. Wala talagang kawala. Ayan. So next tayo, Tutor Rainier, sa major concept natin regarding pa rin sa plate tectonic theory, volcanoes, earthquakes epicenter, and major mountain belts are distributed in close proximity of the borders of the tectonic plate. So malapit talaga itong mga bulkan, itong mga epicentro ng ating mga lindol at ang ating mga major na mga bulubundukin, distributed yan malapit sa proximity ng ating mga borders ng tectonic plates. And once tectonic plates moved in any possible motion, katulad ng pinakita ni Tutor Rainier kanina, pag nagsimulang gumalaw yan, naghihiwalay, nagsasalubong, nagkikiskisa, it would changes leading to geologic features and events. So yun yung hindi natin may iwasan sa part na yan. Correct. Kaya itong mga major concepts na dinidiscuss
ko at dinidiscuss ni Tutor Ichad ay talagang kailangan matutunan natin kasi itong mga fundamental concepts na to, ito yung mga foundations natin pagdating sa earth science talaga when it comes to earthquake. Yes. Tapos, Tutor Ichad, sabi nga, most of the active volcanoes nowadays are found in what we call Pacific Ring of Fire o yung Circum-Pacific Belt na tinatawag natin. And practically speaking, these are the border of the Pacific tectonic plate. So kung titignan po natin, ito yung Pacific Ring of Fire. So parang Miss Universe na merong mga delegations per country. So makikita natin po dito, Tutor Ichad, no? Etong part na to parang malaking magma canal na kung saan lahat ng active volcanoes ay very, very what we call related sa isa't isa. So maaring pag pumutok yung isang vulkan, maaring maging affected yung susunod pang vulkan na malapit sa Pacific Ring of Fire. So basahin ko muna yung mga parade of nation ba ang tawag natin dito? Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Brunei, Canada, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, East Timor, El Salvador, Micronesia, Fiji, Guatemala, Honduras, Indonesia, and Japan. Alam ko, Tutor Richard, meron pang iba pang mga bansa. Yes, sinusundan pa yan ng mga sumusunod na bansa, no? Kiribati, nandiyan din ng Malaysia, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Palau, Papua New Guinea, Panama, Peru, Philippines, Russia, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, at syempre hindi mawawala dyan ang United States of America. Ayan, Tutor Rainier. Actually, nahilan tayo ng ibang detalye pa dito. Kapag nakakarinig tayo ng mga balita regarding sa mga pagputok ng bulkan, common na lindol, dyan sa mga area na yan, Tutor Rainier, talaga unang-una, no, maririnig natin yung mga ganyang balita. Okay. So akala lang natin, sikat lang sila sa mga pageants, no, o kaya sa Olympics, pero pagdating sa mga geological features at events, kasama din po ang Pilipinas talaga. Yes. Okay. Dito naman, Tutor Richard, sa ating major concepts ulit. Yan, so basahin lang natin ulit ang isa pa sa ating major concept, key concept, no, regarding sa plate tectonic theory, no. The earthquake epicenters are not found only in a specific place, but they are found everywhere where there's a border between two or more tectonic plates. It doesn't matter if they collide, move away from each other, or subduct, the earthquakes will be there. So hindi na iiwasan actually, Tutor Rainier, no. Isa yan sa mga susunod nating pag-aaralan, bakit ba nagkakaroon ng collision? Bakit collision? Ayan. At bakit may nagsasabdak o may pumapa ilalim ng mga plate tectonics? Ayan. Bakit nga ba? Kasi sabi dito, the major mountain belts are found in places where tectonic plates of the same density collide. Take note na, fundamental concept ito. Kapag magkapareho ang density ng mga tectonic plates, ang mangyayaring geological features doon or events ay magbubungguan na sila. So, there would be collision. Pero pagdating naman sa subduction, kapag yung mas mataas ang density, siya yung papailalim. At yung less dense, ay siya naman yung iibabaw. For example, sa ating oceanic crust kasi is denser in continental crust. Therefore, oceanic belt o yung oceanic crust rather ay magsasubduct siya sa ilalim at ibabaw naman yung ating continental crust. And then somehow, they push against each other and lift the area up. Okay, next tayo. Ay, ayan. Activity 1 na pala ito, Tutor Richard. Yes. Additional lang doon sa part ng mountain range na tinukoy kanina, no, ni Tutor Rainier, no, mas lalo pa nating mauunawaan yan sa mga susunod nating linggo ng lesson. Ayan, okay. Sa subduction. Ayan, so ano to, medyo may lalim pa na kailangan tayong tukuyin. Yes, Tutor Rainier, tama? Ayan. So punta na tayo sa ating activity number 1. Ayan, so basahin natin ang objective ng ating activity number 1 na may title na Know Your Boundaries. Nako, Tutor Rainier, ano kaya to? Basahin ko muna yung objectives, no? Yes. So, ang ating objective ngayong hapon, no, grade 10 science learners, describe the distribution of active volcanoes, earthquake epicenters, and major mountain belts, and infer the relationship of tectonic plates, earthquake epicenters, and active volcanoes. Ayan, Tutor Rainier, ano ba ang pinakagagawin talaga ng ating mga learners activity na to? Ang gagawin naman ng mga bata ay they will study the map and answer the questions given below and write your answer on the answer sheet. So may naisip si Tutor Ichad at Tutor Rainier na magandang paraan para magkaroon ng interaction sa pagsagot mamaya.
So bago yun, pakita muna natin yung map. Okay, ang map na ito ay nagpapakita ng active volcanoes and earthquake distribution. So meron tayo dito sa bandang left na ating mga tinatawag na legend. Itong line na to nagpapakita ng plate margin. Mula dito sa line na to, ito yung mga plate margins natin na nakalagay po sa ating map. Okay, ang volcanoes naman po, ito po ay yung mga triangles na nakalagay po dito sa part na ito. Ayan. At yung earthquake zones natin ay naka-highlight na kulay pink. Okay. So pasensya na po kung medyo maingay sa amin kasi pag ganitong oras na talagang naglalabasan na yung mga bata. And talagang kasama yan sa ating online tutorial. Alam na alam ng mga Science 10 learners ko yan. Okay? So itong mga map na to o map ng active volcanoes ay magagamit natin sa pagsagot ng ating mga critical thinking questions later. Ayan. Sahin ko muna, Tutor Ichad, ang mga questions. Question number 1. How are earthquakes distributed as shown on the map? Ayan, bibigyan lang natin ng konting twist. According to Tutor Rainer, yours truly, earthquakes are randomly distributed over the surface of the earth. How about sa statement naman ni Tutor Ichad? Parang hindi ako kumbinsido ron. May ganun. Oo, Tutor Rainer. Parang sa akin, no, earthquakes are not randomly distributed over the Earth's surface. Ayan. Sa tingin kaya ng ating mga science learners, tignan natin yung pulso ng mga bata ngayon at mga teachers. Sila ba ay Team Rainer or Team Ichad? Ayan, tignan natin. Ang sagot nila sa ating question number 1. Sila ba ay Team Rainer or Team Ichad, no? Ano ba yan? How are earthquakes distributed ba? As shown on the map. Ayan. So according sa akin, Tutor Ichad, randomly distributed. Sa'yo naman. Akin, not randomly distributed. Ayan. So talagang kinukontra tayo. Ang sagot Ayan. So may sagot na si Rainer. Unfortunately, Tutor Ichad, na lobat na yung cellphone ko. Wala talaga akong access sa magpapabasa. Ako magbabasa naman. No? Nakita ko may sagot na si Rainiel. Team Rainier daw siya. Ayan. Si Joanna naman, Team Rainier. Ayan. Naku, tapos si Donna Jill Carriazo ay Team Ichad. Ayan. So, si Madam nag-Team Ichad. Nag-Team Ichad. Si loyalty, Madam. Loyalty. At si Philip Ray ay Team Rainier. Ayan. So, tignan natin. Team Ichad po, sabi ni parang 4-1 na Tutor Ichad. Tignan natin ang final and correct answer. Ang correct answer. Ang tamang sagot ay yan. So, Team Ichad. So, earthquakes are not randomly distributed over the Earth's surface. And sometimes, no, Tutor Rainier, they tend to be concentrated in arrow zones katulad nung binanggit natin kanina sa mapa. Ayan. Feeling ko, Tutor Ichad, marami akong nabudol kanina sa question number 1. No? Oo, dahil nakaengganyo yung ating opening statement. Ayan. Yes. Okay. Second question, tingnan natin. Babawi ako, tingnan natin. Critical thinking question number 2. Where are the earthquakes located on the map? Yung kaninang map natin. According sa akin, some are located near the edges of the continents. Ayan. So ako naman, disagree naman ako. Some are in mid-continents naman ako, Tutor Rainier. Tingin ko kung wala sila sa gilid, nasa gitna sila ng continents or nasa ocean sila. Ayan. Ano kaya ang feeling ko, Tutor Ichad, nasa sila, malapit sa edges talaga ng continent. Kasi doon talaga nakikita yung mga paggalaw eh. Feeling ko doon eh. Tingin ko nasa gitna or nasa dagat. Ayan. Nasa dagat. Ba? Kaya ang kanilang sagot, ayan, Tutor Rainier, may nakikita akong sagot mula kay Debbie Balazon. Sino kayang team? Team Ichad raw. Si Rainiel, Team Rainier. Si Rainiel, tingin ko, no? Talaga. Basta Rainiel, pareho lang. Loyal sa kanyang sagot. So, number 2, Team Rainier daw. At si Clancy ay Team Rainier. At ang tamang sagot, Tutor Rainier, tingnan natin. Tingnan natin. Ayan. Parehong tama pala, Tutor Rainier. Ano ba explanation natin sa iyong sagot, Tutor Rainier? Sa akin kasi, talaga naman, yung mga paggalaw talaga, yung earthquakes natin, talagang makikita talaga yan na malapit sa edges ng continent. Sabi mo nga kanina, close proximity. So kapag malalapit po yung plates, talagang maraming mangyayari po geological features and events, katulad nga ng earthquake. So yun naman, Tutor Ichad. And there are evidences naman din, Tutor Rainier, na tutukoy, no, na itong mga earthquakes, no, mga epicenter ng earthquakes natin, no,
ay equally distributed. So hindi lang talaga siya sa edges. Meron din sa mga mid-continents, meron din sa ilalim ng dagat. So ang tamang sagot ay pareho. Ayan, Tutor, Team Rainier and Team Ichad for this time. Di tayo medyo nag-away. Maraming salamat sa ating mga learners. So sabi ni Leia Cruz Vidal, forever Team Ichad po. Ayan, nanonood kasi yung aking rescue sa aking asawa para maging Team Rainier naman mamaya. Team Rainier naman, ayan. Kasi may mga estudyante siya na grade 10 na rin sa Panghulo National High School dito sa Division ng Malabon. Hello, Ma'am Vidal. Okay, thank you for watching. And then, ito naman ang question number 3 natin. How are volcanoes distributed on the map? Sa akin, volcanoes are randomly distributed. Sa iyo naman, Teacher Icha? Ako naman, disagree ako dyan. Not randomly distributed. Ayan. Ano kaya ang pulso ng ating mga grade 10 learners, Tutor Rainier? Sila ba ay Team Rainier or Team Ichad? Ayan. So basahin natin ang sagot. Sumagot ulit si Charis Season. Sabi niya, Team Ichad raw. Ichad na. Ichad Rose ay Team Rainier and Team Ichad. So dalawa na naman. May si Nino, Team Rainier. Si Rainiel, Team Rainier pa rin, si Rainiel. Si Ralph naman ay Team Ichad. Ayan. So, tignan natin ang tamang sagot, Tutor Rainier. Charan! Okay. Ayan. So, how are volcanoes distributed on the map? So, volcanoes are not randomly distributed. Ayan. So, tama ang ating mga Team Ichad. So, hindi pala talaga, no, Tutor Ichad, na nakakalat lang talaga yung mga vulkan sa atin. Merong mga evidences na nagpapatunay, no, Tutor Rainier, na etong mga volcanoes na to, no, hindi sila randomly distributed. Bagkus, matatagpuan nga sila sa edges ng ating mga plate tectonic boundaries. Ayan. Okay. And question number 4, tignan natin nga ito. Where are the volcanoes located on the map? Ang kanina. Sa akin, majority of the volcanoes are found along the edges of some continents. Ayan. Sa akin naman, ayan, napaka-specific, di ba, Tutor Rainier? Most of the volcanoes are located in western coast of North and South America, East and Southeast Asia. So mapapansin natin kanina, yun yung mga nakita natin, no? So tingin ko hindi lang siya found along edges na sinasabi ni Tutor Rainier. Sa akin generic statement, sa iyo talaga specific statement. Specific talaga. Ano kaya ang pulso ng ating mga Science 10 learners, Tutor Rainier, no? Sino ba ay mabubudol tayo ngayon? Ayan, may mabubudol tayo. Ayan. Shout out kay Ma'am Zaira Mansilungan, ang aking grade leader sa Ma'am Zaira. Katmon Integrated School. Ayan. Thank you, Ma'am Zaira, for watching at napanood namin ang aming mga grade 10 students sa Katmon Integrated, Tutor Rainier. So nakabudol kami. Ayan. Ng ating mga students. Basa tayo ng mga sagot, no? Si Philip Ray ay Team Rainier. Si Eliza Navarro ay Team Ichad. Si Angel Rose ay Team Rainier. At si Jolina Aguinaldo naman ay Team Ichad. Ayan. So ano ba ang tamang sagot? Ay meron si Phoebe May. Singit ko lang yung kay Phoebe May, Team Rainier and Team Ichad. Ayan. So ay dalawa na yung nakabudol sa akin. Nakadalawa na siya. Ayan. So ready na ba? Tingnan natin. Okay. Ayan. Ang tamang sagot ay dalawa. Bakit ba, Tutor Rainier? Bakit dalawa ang sagot? Ganun din naman kasi may direct relationship kasi yung volcanoes natin tsaka sa earthquake distribution. Kung nasaan yung earthquake distribution, nandun din malamang yung mga volcanoes natin. Kaya nga, majority of the volcanoes are found along the edges of some continents. Yan. At katulad nga ng sinabi ni Tutor Rainier kanina, no? Dear science learners, no? Yung bukod sa pagiging generic nga ng lahat ng mga volcanoes natin ay matatagpuan sa edges ng ating mga continents. Karamihan din ay matatagpuan sa western coast of North and South America, East and Southeast Asia. Tama yun. Where in fact, sa Philippines po ay nandun tayo sa Southeast Asia. Kaya talaga naman, maraming volcanoes dito. Oo. Bukod dyan, meron pa sa Indonesia at sa ibang pa nga ng Southeast Asia, maraming mga active na mga volcanoes. Talaga naman. And last question sa critical thinking questions natin. Describe how the active volcanoes, earthquake epicenters, and mountain belts are being distributed in the Earth's lithosphere. Based sa aking opinion, they are distributed in close proximity of the borders of the tectonic plates. How about you, Tutor Ichad? Sa akin naman, Tutor Rainier, no, they are distributed far apart from the borders of the plate tectonics. Tingin ko, malayo eh. Hindi siya close. Talaga. Sa akin naman, Tutor Ichad,
close proximity. Gusto Close ko medyo close yung mga tectonic plates para talaga magbungguan sila. Ayan. So, Tingnan natin ang tignan puso. natin ng ating mga science Mga learners. So, bata, sagot tayo science for learners. critical thinking question number 5, no? Kung Team Rainier ba or Team Echad? Team Nakita ko Echad. sumagot na ang loyal sa Team Rainier. Si Rainier Rivera ay sumagot na. Team Rainier daw PPM ko siya. yan, mamay. PPM ko yan. Joanna Bibat, ayan, nag-PM na. Si Joanna Bibat naman, Tutor Rainier, no? Team Rainier daw siya. Okay. Puro Team Rainier na yung nababasa ko. Si Rovi, si Donna Jill, si Clarence, si Laika. Ayan. Marami ako nabudol ngayon. Si Ralph ay Teacher Rainier din. Sabi ni Prince Kailing, both daw. Ayan. Okay. Ayan, puro Team Rainier. Yun ako, nakikita kong sagot, Tutor Rainier eh. Ano ba ang tamang? Ayan, tama nga si Tutor Rainier. Bakit ba close proximity, Tutor Rainier? Kanina na-discuss natin sa ating mga major key concepts na yung mga distributions ng earthquake epicenter at yung mga active volcanoes, pagdating na rin sa mga bulubundukin or mountain belts, talaga na-distribute sila in Earth's lithosphere in such a way the close proximity sa mga borders ng tectonic plates. Kasi talagang may mga studies na nagbibigay sa atin ng evidence na itong pagkakaroon ng close proximity talaga ay nagbibigay talaga ng tinatawag natin ng mga geological events katulad ng earthquake. Therefore, dito rin natin makikita yung mga mountain belts at active volcanoes. So, yan, lahat yung tatlong yan ay talagang magkakarelate sa isa't isa. Kaya ang tamang sagot, close proximity of the borders of the tectonic plates. Ayan, thank you so much, Tutor Rainier. So, tingin tayo, no, ng kanilang mga score regarding dito. Oo na pala yung mga scores, okay. Mamaya na lang yung scores na. Doon na, diretso na tayo, Tutor Rainier, sa ating post. Tama. Para mas mabilis yung ating oras. Ayan. Ano bang direction po natin, Tutor Rainier? Ito naman sa post-test, Tutor Echad, kanina sa pre-test, multiple choice. Ngayon naman, gawin lang nating subtle lang, true or false. Write true if the statement is correct. Kindly type the word true, false if not. So write the answer on your answer sheet. Ayan. So, kunwari, question number 1, tingin nyo ay true. So, lagay nyo number 1 and yung inyong sagot na true or false. So, number 1, Tutor Rainier, the distribution of the volcanoes, earthquake epicenters in major mountain belts are distributed in close along the borders of the tectonic plates. Ayan. True ba yan or false? Ayan. Sige nga, tignan nga natin kung ano ang kanilang mga sagot. Ito, hindi na to Team Rainier at Team Echad, no? True or false naman ito. May nabasa ko. Sabi ni Phoebe, Pasqua, true daw. Si Claren, Panganiban, true. At si Laika Jade Biasora naman ay true. Ayan. So, ang tamang sagot, Tutor Rainier, ay true. So, the distribution of the volcanoes epicenters are distributed close along the borders of the place. Next question, Tutor Rainier. Question number 2 for our true or false. Okay, false test. The theory of plate tectonics states that since the very start, plates are already separated and has volcanoes and mountain ranges on it even without plate motion. Ayan. Tutor Rainier, ano kaya ang kanilang... Parang sinasabi dito na automatic na meron na agad na volcanoes, tapos separated na agad yung mga plates. Tapos bigla na lang may mga mountain ranges daw. Is it true or false? Oo nga. Parang biglaan na lang naging gano'n na siya, no? Magic na agad. Magic na siya agad. Sabi parang nagbibigay ng clue, sabi ni Clancy, false daw. Sabi ni Eliza, false. Si Charis, false din. Si Nash, Ivan, true. Si Rainier ay false. Olivia, false. Si Debbie ay false. Okay. So, Tutor Rainier, ang ating sagot ay false. Bakit ba, Tutor Rainier, false ang sagot? Siyempre, di ba, sabi naman sa ating plate tectonic theory na lahat ng plates ay galing sa isang plate talaga muna. Yung Pangaea, di ba? Tapos, itong supergiant continent, unti-unting nag-separate. At ito na nga, naging 7 continents. Tapos, nagkaroon na rin ng mga plates. And then, nagkaroon na ng evolution ng volcano o nag-form ng evolution ng volcano. Tapos, nagkaroon na rin, syempre, ng mountain ranges. Yes. At kailangan may kasamang plate motion. Gumagalaw kasi yan eh. So, hindi sila basta-basta lang na nakita na agad na gano'n na sila. Ayan. Thank you. Tsaka, Tutor, Echad, habang nag-iitulay online tutorial tayo, yung mga plates natin sa ibaba ay talagang naggagalawan hanggang ngayon. Di ba? Yes. Meron yung record sa ating Feebox. Yes. Na kada oras may update sila tungkol sa mahihina lang naman na na paggalaw ng
ng ating Pagyanig. Hindi siya ganun kalakas or pagyanig ng lupa. Question number 3, tuloy na natin para sa ating post-test. Ayan, true or false ulit. Question number 3, di pala to question, true statement to, okay? Earthquake epicenters are found everywhere where there is a border between 2 or more tectonic plates. Ayan. Number 3 ba? True or false? Ayan. So, hintayin natin ang sagot ng ating mga science. May mga shoutout ba dyan, Tutor Richard? Basahin ko yung shoutout natin mula kay RG Prohio. No? Good afternoon po. Watching here from Vicente Andaya Senior National High School. Hello sa'yo, RG. Hello sir, ma'am. Good afternoon watching and listening from Doña Nawala. Ayun. Doña Nawala. Gafood High School, grade 10 Einstein, si Jeremy Opilas. Ayan. So basa lang ako ng mga sagot. Yes, sir. Yes, si Claren Panganiban, sabi niya true. Si Eliza true. Si Laika true. Si Joanna true. At si Phoebe ay true. So ang tamang sagot, Tutor Rainier, ay false. Ayan. False? Bakit ba false, Tutor Rainier? Kasi hindi naman talaga itong epicenters ay found everywhere. Meron talaga siyang specific na lugar na kung saan niya, doon talaga mostly matatagpuan yung epicenters ng earthquake between two or more tectonic plates. Kasi kung sasabihin natin na kung saan lang yung earthquake, bakit may mga bansa na hindi naman talaga prone sa earthquake? Di ba nabanggit natin kanina, yung close proximity ang nagbabanggit sa atin na pwedeng magkaroon ng prone sa earthquake. So kapag malayo ka sa Pacific Ring of Fire, talagang more chances hindi ka talaga makaka-experience ng earthquake. Yan. Thank you, Tutor Rainier, sa ating exposition pa ng statement number 3. Ayan. Question, statement number 4 para sa ating post-test, true or false. Volcanoes and earthquake epicenters are located far from plate boundaries. Ayan. Ano kaya ang sagot ng ating... May nakita ako kanina ganyang statement kanina sa Team Rainier, Team Icha, di ba? Icha, ayan. So shout out tayo ulit. So good afternoon po. Watching from Imurong National High School, si Mary Joy Paragua. Hello sa iyo, Mary Joy. Yes, si po. Jude Michael Botardo Jansalin mula sa watching from Mansalit. Nasa na siya? Ayun. Hello sa iyo. Sa Gitsit, Banalo National High School mula sa division ng Batangas City. Ayan. So nakikita ko may mga sagot na sila. Tutor Rainier, no? Yes po. Charisse, false. Eliza, false. Si Laika, false. Si Nash, true. Si Shane Bailon, ayan, taga Katmon Integrated to, false. Yes. Dan Max Sarmiento, false. Ayan. So, si Christian Garcia del Moral, false din. At ang tamang sagot natin, Tutor Rainier, ay false. Bakit ba false, Tutor Rainier, ang sagot? Kasi di ba sabi natin kanina, volcanoes and earthquake epicenters are located close to the plate boundaries. Kaya nga yung ating phrase na close proximity, yun lagi tatandaan natin. Kasi yun yung mga fundamental concepts natin pagdating sa volcanoes, earthquake epicenters, at mountain belts. Malapit talaga sila lahat, no? Sa ating mga plate boundaries. Ayan. Thank you, Tutor Rainier. At question statement number 5. Para sa ating true or false, basahin ko ulit, Tutor Rainier. Yes, plate tectonics suggests that Earth's crust is made of plates that interact in various ways, thus producing earthquakes, mountains, volcanoes, and other geologic features. Ayan. Ano kaya yun? Ano kaya yung statement na yan? True or false? So, may mga nakikita ulit ako dito na mga sagot na... Yes, Tutor. Question number 5. Ayan, sabi ni Debbie, false. Si Allen, false. So, shout out kay Ma'am Lordeliza Parecho. So, good afternoon po. Watching from Joe Central School Campus 1. Ayan. Si JV, true. Rainiel, true. Johanna, true. Eliza, true. Ayan. So, karamihan na papasa ko ay true. Rovi, si Clarence, si Max ay true. Si Ralph ay true din. Ang tamang sagot, Tutor Rainier, ay true. Ayan. So, bakit nga ulit true, Tutor Rainier, ang ating question? Kasi yung tinatawag natin na plate tectonic theory ay sinasuggest niya na lahat ng plates doon sa matatagpuan natin sa Earth's crust ay nag-i-interact sa isa't isa. At itong interaction na to ay nagbibigay ng tinatawag nating geological features na pwede nating maibigay na consideration sa ating, yun nga yung tatlo natin, earthquakes, mountain belts, and distribution of active volcanoes. Thank you Tutor Richard, kasi nagpapasalamat talaga tayo sa sobrang overwhelming responses ng ating Science 10 learners, enthusiasts at teachers. Take note, teachers, kasi maraming nakatutok po sa atin, mga science teacher at the same time.
Yes, at ini-expect natin na nakakuha sila ngayon ng mataas na score, no? Share Yeah, nyo tignan naman ang natin. inyong score sa inyong mga Okay, sa ating check nga comment natin. section. Oo, Tutor Rainier, no? Tignan natin kung sino ba ang nakakuha ng 5/5, 4/5, Yes. no? Ano kaya ang mga score? So, Mhm. share nyo naman sa ating comment section para mabasa natin ang inyong Opo, correct. score. So, shout out muna tayo, Tutor Rainier, kay Yes. sabi ni Donna Jill Carriazo, super amazing ang session today. Full-time Wow, thank learners, you. more power, Tutor Rainier and Tutor Ichad. Yan, thank you, Donna Jill. Sabi ni Si Madam. Esmeraldo Cartagenas, no, good afternoon. Esmeraldo si Cartagenas Jr., grade 10 copper, regular from Ozami City National High School. So hello sa'yo, Esmeraldo. Ayan. So basahin ko na yung mga score ng mga science learners natin, Tutor Rainier. Okay, No? Sir Tutor Richard. Ana Patricia nakakuha ng 4/5, si Ralph Okay. 4/5, si Okay. Christian Otero 5/5, very good. Wow, very good. So meron din tayong pinopost dyan, si Charis Season 4/5, si Ana Marie, ayan, still watching pa din. At yung iba na, ayan, 3/5, 4/5 si Shane Bailon, so ayan, 5/5 si Melissa Milan. Wow. And thank you for your time po. God bless us all. Ayan, thank you so much, Clancy. So maraming salamat, no, Tutor Rainier, sa ating mga learners ngayong hapon na nanood at tumutok sa ating session. Tutor Rainier? Yes, speaking of thank you, so I would like to thank each and everyone po na talaga sumuporta po noong September 4, 11, 18, and 25 mula alas 9 ng umaga hanggang 12 p.m. Tutor Ichad. Ito yung mga tinatawag nating Saturday habit ng DepEd Educational Technology Unit. I would like to thank all science teachers, learners, and enthusiasts who supported and participated our NSCM Webinar Series 2021. Meron po itong OUA Memo 00-0821-0061. Don't forget, kahit ito po ay tapos na, ito po ay pwede pang mabisita asynchronously sa ating PDLMS training.deped.gov.ph para magkaroon po kayo ng Certificate of Participation, 4 po yun, and Certificate of Recognition kapag nakompleto niyo po yung 4 na weeks. Take note, kailangan nyo pong mag-take din po ng exam or quiz para magkaroon po kayo ng certificate. So again, as project lead of this NSCM webinar series, on behalf of our team, kay Sir Mark, Anthony C, at sa lahat po ng nasa virtual technical working group, mga resource speakers po namin, mga webinar hosts, mga webinar directors, maraming salamat po. Ayan, thank you and congratulations sa ating mga learners, no? Virtual Yes, clap naman para syempre para kay Tutor Rainier sa katatapos lang. And shout out sa nakasama natin sa National Science Club Month Webinar Series kay Sir Gary Enriquez mula sa Bagong Barrio National High School. Katulad ni Tutor Rainier na aking mentor, si Sir Gary din ay aking mentor syempre. College days pa lang hanggang sa mag-OJT ako. Tutor Rainier, the best talaga yan si Sir Gary. Kapatid na Gary, kapatid ang tawag ko siya kasi talaga naman napaka mahusay at mabait na teacher yan ng SDO Caloocan. Very very inspirational at ang kanyang trabaho talaga napaka-exemplar talaga. Ayan. So congratulations po ulit, Tutor Rainier, sa inyong katatapos lang na National Science Club Month Webinar Series for 2021. Ayan po. Tutor Ichad, congratulations din sa atin at sa iyo dahil ikaw ay isa sa mga binigyan ng magandang regalo ng DepEd EdTech, no? Nagkaroon ka ng Adobe License CC dahil ikaw po ay nakapasa at nagkaroon ka ng mga certifications katulad ng Adobe Creative Educator Level 1 and Level 2. Yes, thank you at congratulations. Parehas natin nakuha yun, Tutor Rainier, and maraming salamat syempre, no, sa Adobe for Education at sa ating pinamahal na EdTech unit. Ayan, syempre sila ang spearhead nito no? Thank you po. And Tutor Ichad, ano ba ang maaari pa nating ma-expect next week, week 4? Ayan, so tuloy-tuloy lang tayo next week. Aabangan natin ulit ang pagbabalik ng ating mga learners, no, sa ating live session. Pag-uusapan natin next week, Break It to Me Gently. Ano ba yung ibig sabihin niyan? Parang kanta lang, no? Tutor Rainier, pag-uusapan na natin ang ba't ibang uri ng plate boundaries. And don't forget to attend our online sessions every Monday at 3 to 3:40 p.m. sa ating DepEd EdTech Unit Facebook page, DepEd Tayo Facebook page. Pagdating na rin sa YouTube, DepEd Philippines, DepEd Educational Technology Unit, and DepEd TV Official YouTube channel.
Ayan. So muli po, maraming salamat sa inyong pagtutok. Ako po ang inyong tutor Ichad mula sa SDO Malabon City kasama ang ating tutor Rainier mula sa SDO Caloocan. So, for comments and suggestion po, no, email nyo po kami sa edtech@deped.gov.ph or i-scan nyo po yung QR code na nakikita nyo po sa inyong mga screen para po mabigyan nyo naman kami ng inyong mga inyong mga komento at mga suggestions sa ating mga susunod na session. Ayan, Tutor Rainier. Up next, don't forget to watch this senior high school video lessons po at ating Itulay online tutorial session mula kay Tutor Kevin ng SDO Calamba City at Tutor Edson ng SDO Mabalacat City at ang kanilang i-discuss po ngayon ay safety and first aid. Ayan, so mula po ulit no sa aming pinagsamang tambalan, no? Pinagsama na tambalan pa ni Tutor Rainier. Ako nga po ulit si Tutor Ichad. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Okay, at maraming salamat din po sa ating webinar directors, kay Sir Earl. Maraming salamat sa paggabay po sa amin. At ako po muli ang inyong Tutor Rainier from SDO Caloocan.